what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong tatalakayin ngayon mga katunay. Talagang halos tumitindi na ang init at parang nagkakapersonalan na to mga katunay. Grabe. Etong si Senator Alan talaga, no? Talagang lagi nating tinatopic dito sa Senator Alan. Ikaw kasi, Senator Alan, hindi ka pa pumupunta ata sa Senado. Hinihintay ka na nila doon. Pero nakikita natin kay Senator Alan, pag napapanood natin, is talagang patuloy siyang bumabanat ngayon sa bagong majority ngayon. Sa mga grupo ni Gatchalian. Aba, talagang inuupakan ni Cayetano, ha? Talagang matindi, no? Pero sinasabi na nga nung ibang mga kasama niya dyan sa Senado na sa mga binabanatan niya dyan sa Gatchalian Block, na wag na lang daw intindihin si Cayetano, ha? So wag na natin pagtagalin to mga katunay, talakayan na natin to. Etong video na to na ipi-play natin mga katunay, bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Nagkakatutaan na, ha? Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan, nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo. Kasi alam ko rin yung kwento eh. Parang ang sinasabi ni Alan dito, no? 24 na lang tayo pa naglolokohan. Diba? 24 na lang sila. Mantakin mo talaga, no? Nakikita natin dito yung tapang ni Senator Alan talaga. Talagang hindi humuhupa, no? Kahit sabihin natin na napalitan na siya, no, sa pagiging Senate President, is talagang patuloy pa rin siya sa pambabatikos sa mga kasama niya dyan sa Senado, doon sa mga grupo ni Gatchalian. No? Kasi nga naman, syempre, alam natin yung pinaglalaban ni Senator Cayetano. Kumbaga, ang nasa isip niya talaga is kaya siya natanggal dahil syempre, alam naman natin na isa siya sa talagang gusto mag-open ng investigasyon ng flood control project. 'Di ba? Alam naman natin na si Senator Alan din naman ay hindi talaga kayang hawakan sa leeg. Kasi kung ikaw maglalagay ka lang ng ganyan, kailangan syempre kakampi mo na. Gaya sa ombudsman, 'di ba? Sino pa ba ilalagay mo? Maghahanap ka pa ba ng iba? Eh syempre yung katsokaran mo na. Ngayon, kung hangga't maaari nga hangga't maaari, lahat yan, lahat ng mga sangay-sangay na yan is kailangan puro lahat dapat tropa. Walang dapat maiba dyan. Diba? Ngayon, kaya nung naging Senate President si Senator Alan, syempre nagkaroon ng pag-iiba, no? Medyo hindi nila hawak yan at alam naman nila na talagang kontrabando si Senator Alan kay BBM mula pa nun. Kaya talagang, ako naramdam ko, si Senator Alan talaga is pwedeng mapagtulong-tulungan nun eh. Pwede siyang matanggal simula nung nagkagulo ng, ano ba yun? May 11 ba yun? June 11 ba yun? June 11. Simula nang nagkagulo nun, alam natin, may 11 ba? Kalimutan ko na eh. Simula nung nagkagulo na yon, talagang napapansin ko na talagang mukhang mapapalitan si Senator Alan nito, talagang parang nakalagay siya sa alanganin. 'Di ba? Kasi nga, kumbaga, yung pinalitan kasi ni Senator Alan, hindi talaga nila lubos na tanggap 'yon. 'Di ba? Nabigla sila ron. 'Di ba? Hindi nila inaasahan na mapapalitan sila. Ngayon, syempre, hangga't maaari na pwedeng bawiin yung posisyon na yan, yung Senate President kay Senator Alan,
Ginawa nila. So nagtagumpay naman sila, nabawi nila. Pero eto, yung prinsipyo ni Senator Alan ay hindi pa rin nababali. Ganun pa rin. Marami na nga nagsasabi sa kanya na, hindi ka sports, hindi mo matanggap, natalo ka. 'Di ba? Parang ganto. Para sa akin kasi, hindi yun ang tinitignan ko kay Senator Alan. Kumbaga kasi para siyang natalo ng walang kalaban-laban. Talagang pinagtulungan kasi kitang-kita naman dito na parang dahil sa hindi nila hawak si Senator Alan, is talagang natatakot sila sa mga maaaring buksan ni Senator Alan. Na yun ang iniiwasan. O ngayon, kung mali ang aking sapantaha, di okay. Pero sana nga hindi ganon, yung katulad ng sapantaha ko. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Bitin. Yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yan. Yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, marami pang iba. Doon Binulgar na, no? Si Senator Alan parang showbiz, no? muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So, sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Naging aso na. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Ano? Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Ayun. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. Pag tumahol ang aso, kakasuhan, yun ang aso-kaso. Aba. Lawak ng utak mo, Senator, ha? So kung makikita nyo po, makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi eh. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. Iba talaga to si Senator Alan, no? Palakpakan natin, no? Kahit papaano ako napapabilib ako si Senator Alan talaga sa mga ganito niya, no? Kahit sinasabi ng iba na si Senator Alan ay hindi sports, hindi niya matanggap kung ano yung naging desisyon sa Senado. Siyempre, di ba, lagagan yung sinasabi ko kanina, no? Kumbaga, hindi naman makatarungan talaga ang pagkakatanggal o pagkakapalit kay Senator Alan. Kumbaga, hindi nila binigyan ng sapat na pagkakataon na makapaglingkod bilang Senate President si Senator Alan. Talagang simula na naging Senate President siya, wala silang ginawang isiksik sa mga utak nila kundi matanggal si Senator Alan. Kita nyo naman, hindi nila tinitigilan si Senator Alan. Halos nagkakaisa sila. No? Halos nagkakaisa yung minority noon para si Senator Alan ay matanggal sa posisyon. Kitang-kita naman natin sa kilos at galaw pa lang nila. Hanggang sa makuha nila yung dalawang hudas. Ayan. Nagtagumpay sila ron. Kompleto na sila. Ngayon nakuha na nila yung liderato ng Senado. Ngayon, hindi na natin alam kung saan pupunta tong impeachment ni BP Sara. Hindi na rin natin alam kung saan pupunta yung flood control issue. Investigation na yan. Kaya tayo, umaasa na lang tayo mga katunay kung sakaling magkakaroon ng eleksyon sa 2028, yun na lang ang pag-asa natin kung sakaling magpalit tayo ng pinuno. Diba? Kasi syempre, kung sino man yung pinuno na tatakbo nun, sana nga si BP Sara is tumakbo, siya na yung mag-aayos niyan. Pero ang problema dito mga katunay, halimbawa kung walang eleksyon, wag naman sana, no? Kung totoo man yung sinasabi ni BBM na hindi totoo yun, na hindi naman magkakaroon ng walang eleksyon, parang ang gulo ilagay na lang natin sa, hindi totoo yun, magkakaroon tayo ng eleksyon sa 2028, ganon. Di mas maganda. Kasi karapatan naman talaga ng taong bayan ang bumoto. Diba? Hindi pa pwedeng kayo mismo na nasa posisyon ang magluluklok sa mga sarili ninyo. Diba?
Dahil kayo sa taong bayan kayo nagseserbisyo. Taong bayan ang nagluluklok sa inyo. Kaya kung tutuusin, mas malaki ang utang na loob nyo sa taong bayan na dapat yung ibalik. Kaya kayo nandiyadyaan sa posisyon. Alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Ganun din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Sandali. Parang doon sa umpisa, no? Sa grupo nila, pinakamatalino si Lito Lapid. Bakit kaya nasabi ni Senator Alan na pinakamatalino si Senator Lapid? Alamin natin. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, masama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Si 14. Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics, pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Oo nga, no? Ako nakikita ko si Senator Lapid dyan sa Senado, no? Kitang-kita mo yung mga kasama ni Senator Lapid is talagang agresibo sa mga pag-upak, talagang banat kung banat yan kina Senator Alan. Pero si Senator Lapid talagang nananatiling kalmado. Kumbaga no? Yun ang matatawag mong bumabalanse sa sitwasyon eh. Diba? Talagang nasa gilid lang siya, patikwa-dekwadro lang, patahitahimik lang, 'di ba? Lagi niya sinasabi, huwag tayo mag-away-away, tayo magkasundo dito sa Senado, 'di ba? Parang hindi siya naaapektuhan sa mga nangyayari. Siguro naman naaapektuhan siya. Syempre, kumbaga, yung trabaho nila sa Senado, 'di ba? Hindi magawa-gawa dahil sa problemang 'yan. No? Hindi naman natin masasabi na si Senator Lapid hindi naaapektuhan, no? Tama. Hindi naman natin masasabing ganoon na nag-aantay lang siya ng sweldo buwan-buwan. Talagang siguro nakikita natin is tahimik lang siya. Hindi na siya nanghihimasok o nakikidagdag sa issue. 'Di ba? Kasi hindi naman na kailangan. Kumbaga, ang dami-dami ko ng mga kasama dito na bumabanat sa kila Cayetano, bakit pa ako sasama? At saka isa pa, syempre, alam naman natin, si Senator Lapid ay close kay Senator Pia. Alam naman natin, may batuhan sila ng salita sa Senado, no? Medyo sweetie pie words. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila eh. Ayan mga katunay talagang sinabi na ni Senator Alan, nireveal niya na kung sino ang pinakamatalino sa grupo ni Gatchalian. Si Senator Lapid yun. Sa sobrang katalinuhan talagang nananahimik na lang. Talagang ito pa, sinabihan ng tuta, aso, grabe yung mga banat ni Senator Alan. Ako hinihintay ko, ano kaya ang mangyayari kung sakasakaling sila ay magkikita-kita in person? Hindi bali, Senator Alan, nandiyan dyan naman si Senator Robin. Kita nyo naman kung paano niya tinulak si John B. Tumalsik. Pero naman kay Senator Lito Lapid, tatahitahimik. Kumbaga may kasabihan tayo lukuhin mo na ang bagong gising, wag lang yung tahimik. Hindi, di ba? May kasabihan tayo, ang taong tahimik yan, delikado yan. Di ba? Kapag yan, nagsalita o umaksyon. No? Pero kung talagang hindi man talaga ganun, kung talagang tahimik lang si Senator Lapid, kumbaga ginagamitan niya ng taktika Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.